Nangangamba ngayon ang World Health Organization sa posibilidad na di na tumalab ang gamot na antibiotic sa mga sakit ng tao. Ayon sa WHO, naitala sa 114 na bansa. Around 10 million people could die every year by 2050 if the worsening problem on antimicrobial resistance or AMR is left unaddressed. That's according to the World Health Organization. The health department is now calling it a silent pandemic capable of threatening the country's healthcare system. Babala ng WHO kung di agad ito masosolusyonan, posibleng mauwi ito sa post-antibiotic era kung saan ang mga dating kayang gamutin ng antibiotics gaya ng minor injuries at ilang infections ay di na makaya ng antibiotics at maging sanhi ng pagkamatay ng tao. It is a crisis that is likened as a silent pandemic or slow-moving tsunami that threatens a century of progress in health and the achievements of modern medicine and the sustainable development goals, including what we are doing right now, universal health care. Ayon sa pag-aaral ng University of Washington, mahigpit 4.95 million ang namatay noong 2019 mula sa drug resistance. 1.27 million ang namatay dulot ng AMR. Isa sa bawat 5 ay namatay na batang wala pang 5 taong gulang. Noong 2019 sa Pilipinas, may 15,700 na pagkamatay na direktang dulot ng AMR at 56,700 na pagkamatay na may kaugnayan sa AMR. Ika-77 ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng pagkamatay kada 100,000 na katao na may kaugnayan sa AMR sa 204 na bansa. Naitala din ng datos na mas mataas ang pagkamatay na may kaugnayan sa kaso ng AMR kumpara sa mga iba pang sakit. Inilalagay ang AMR sa konteksto ng iba pang sanhi ng pagkamatay noong 2019 sa Pilipinas. Wala po. Para pagpatay sa kagaw. Kabalo. Nawala. Sa akong ibalaan is para sa anti-inflammatory para sa mga hubag, para mo kipos kung manggaling hubag sa anong kalawasan. Sa akong ibalaan, kanara. O para kuan siya, kanang para sa mga infection. Kasi ang kanang pinamik, diba, para mapuna siya sa kanang pain reliever, magpares, yun na silang duha. Pawala sa kagaw, papatay sa kagaw. Makatamba sana mga for example ni mga ubo, makapait sa bakterya, mo na siya ang kwan sa antibiotic. For bacterial infections, Oo, patay man daw na si kagaw para dili na mo mo taas pa ang mga kagaw sa imong lawas. Kung moangay ka, mayo. Pag di ka moangay, pangitaan na sad kag paagi sa doktor og lahi nga antibiotic. Nakaiubo kana kinanglan ka og antibiotic pero dili mi mohatag og walay resita kay RX man na siya o need yun siya resita sa doktor. Ang antibiotic depende po na siya sa klase sa at bacteria dili gid nga amoxicillin para sa universal ana nagid siya iyaha nga Kung na siya na-assign ana ba kanang na siya specific na kuan. Antibiotic is actually a drug and a medicine to kill and destroy specific microorganisms. So one antibiotic is not intended to kill the different types of bacterial infection. So every sakit nga bacterial related, mara na iyahang maapektuhan, iyahang mapatay. So meaning bacteria only. So other microorganisms such as virus, fungi, parasites, dili siya pwede mapatay niya. So that's antibiotic. I think yes, naana ko inamet nga specific patient na ang tambal nga ginatag sa iya kay dili na siya effective sa iya.
dili gyud siya specifically nga na under care sa ako kay I'm a student nurse. Siguro sa ako atong mga classmate, and then mo to among na case presentation ng patient. So ang situation adto kay kuan, daghan na siya og sakit ang patient kay complex na or na siya toxic na ang patient, daghan na siya og kanang dili pa sa toxic yung personality, but toxic na iyang sakit, daghan na siya comorbidities at the same time, daghan na siya sakit sa kusagol na. So ang specific nga mga daghan na siya antibiotics na among ginahatag, daghan na po siya og lain tambal, and at that time kay murag dili na siya kaayo di na siya effective sa patient kay murag mas ni severe ang situation sa patient, and then slowly gradually na deteriorate ang consultation. So drug resistance make it harder to treat patients in a way that the patient will require, or the patient will need a higher dosage of lahi na pud nga antibiotic. Because when the patient is taking antibiotics and not completing the full course, that's the time that the patient will develop drug resistance. Right? So, may tabo na siya nga if kanang inom kag mga antibiotic and then piliyon na nimo mga adlaw kung sa gusto mo inom, dili nimo kumpletuhon ang 7 days, so dira gyud mag-start ang drug resistance. So once ka mo start ang drug resistance, by the time nga na kay mga sakit na ma-experience, katong specific medication nga imong giinom without even consulting a medical doctor, asking for a prescription for the right medication to take. Ito nga medication nga imong inom, patakatakarag inom is moto siya nga medication ang dili na mo work sa imo. So, by the time that you will be needing antibiotics, specific antibiotics will not work for you. So, it is very hard for your treatment. So, lisod, dili na siya dali maulian. So, lisod gid siya i-treat pag inaana kay naamong gutila na nga line of medication. So, natin first line of medications or first line of antibiotics. Kung inana mo gani, if dili to siya, ang kanang first line mo gina siya ang diretso nga ginahatag sa patient. Usually, commonly sa mga patients. But if dili ito siya mo gana, kay resistant na siya, at sumangita og lain nga line of therapy, din dira mo sulod ang second line medications. Now, kaning second line of medications, mas expensive na siya sa first line medications, and then nani siya siguro na siya mga more severe side effects sa patient. Now, kani siya mas prolong ang suffering sa patient if na siya drug resistance kay murag pangitaan pa mong na siya gud og specific nga antibiotic kung ano sa mo patok or mugana sa iya. Kaya may tabo mong gud guys is mamili lang kag adlaw kung sa gusto mo take sa imong antibiotics. Ang may tabuhan na sa imong body where is the bacteria is present, once ka take na ka na sa medication, is ma-identify na niya kana nga klase nga medication. And then, dili ka consistent sa imong pag-take, so dili strong ang antibiotic nga mo eradicate sa bacteria. So, in that way, pag sa ikag inom nga talagsara kaayo, sumurag ang bacteria is makailan na sa antibiotic yung inom, and then wala ba tawag makaingon sila nga wala na pwede nga antibiotic nga dili kayo siya strong antibiotic, and then murag maka-adapt na sila sa medication yung giinom kaya siya strong, wala dili siya maka-eradicate sa bacteria. Now, in terms of dealing with drug resistance, I think number one is, since kung wala pa gid siya drug resistance, you have to follow the doctor's order kung siya prescribe sa doctor's order. Second thing, if nag-resistance na siya, kailangan na siya mag-comply sa unsay advice po sa doctor when in terms to what medications ang effective. Dili magbili, dili magpalit through over-the-counter, simply because first thing, this requires proper regulation and it should be prescribed primarily by our doctors. So, which means, pinag-aralan siya, hindi siya pwedeng bilhin ng ating mga patients or anybody.
because nag-require siya ng specific timing, dosage, basin ma-overdose ta, or magpataka tag-inom such as pag sige kag-inom, like antibiotics are given to kill microorganisms, especially bacteria. So kung hindi mo siya gihatag tapos buot-buot lang kag-inom, 2 days lang nawala din maghilanan, mag-develop din ka o drug resistance. That's why it should be avoided, okay, through giving it properly, proper dosage, timing, and routes. Kaya ni uban, kinapulverize nila ang amoxicillin, then they're going to place it sa mga open wounds, which is inappropriate na siya. Kaya ma-absorb or magyapon na siya sa bloodstream. So, makadevelop kaya po siya o possibilities na mag-resistance ang patient. Okay, so muna, there is a requirement to ask for the physician's order, and ideally dapat dili gyud ta mag-dispense ang pharmacy without the prescriptions. As a nursing student, what I can do to help the community fight against drug resistance is to educate the people or the patient. Through education, I know that I can provide knowledge on what is the proper way to take medication, specifically antibiotic, and how to take it effectively, how to prevent this so-called drug resistance. Okay, so I'll be educating them that when they are seeking for medical advice, and then the doctors are prescribing them antibiotics, and then they're instructed to take that for a specific number of days, then they should take it consistently. I would encourage them na moinom gid sa tambal sa saktong oras, sa saktong adlaw, and then ikumpleto gyud ang pila ka adlaw nga pag-inom aron malikayan ang drug resistance. If kanang oral medication, specifically antibiotics, if it is designed to take it orally, then it should be taken orally. Okay? Dili siya ibutang ibudbud sa mga samad sa tiil. Okay? Always follow the instructions of your doctor, and then avoid taking medications without medical advice or the advices coming from the healthcare professionals. Ang number one gidan is to educate yun nato ang patient, and also ang iyang family members or significant others na present the time of kanang na admission or kinsay present uban sa pasyente, na ipadayon gyud ang pag-inom sa iya ang mga tambal nga ginahatag o gina-prescribe sa doktor, nga kung unsa ang specific nga time mo gid pud mo ang time imnon o ganos ataman nga dapat siya imnon tiwason siya tanan. This is to prevent drug resistance, and also mag-prevent pud og mag self-medication lang permanente o palitog over-the-counter drugs most of the time, nga if naay bation nga mga simptomas, diretso nila yung inom tambal nga mga OTC nga mga tambal. And then for kanang during duty na mo, amo yung gina-ensure gid na proper hygiene sa paghatag sa mga tambal nga ginapahatag sa amo para sa amo ang patient, kay para i-prevent ni ang transmission sa mga bacteria or diseases. So, muna siya makahelp na siya para in the future, okay, ma-prevent na to ang possible drug resistance or other complications in relation to that. Thank you. Education. So, I think to educate not only ang mga nag-resistance na, but the most important and essential thing is to educate as well katong mga gainom or mag-inumay pa or wala pa nag-inom. That's a thing pwede maka-help in terms to preventing. So prevention is better rather than managing na anong tanan diha. So in terms sa mga wala pa, education is the key. So every time mag-inom ng mga medication, so those pharmacists and nurses and doctors should educate them properly, no? So unsay mga do's and don'ts, unsay mga bawal ani, and unsay importante when in terms of taking it. Hanggang ngayon,
mas pinag-aaralan pa din ng lokal at international healthcare kung paano mababawasan ang kaso ng drug resistance. Patuloy nating ibahagi ang ating kaalaman para sa mamamayan.